Sa iba pang balita, inantabayanan sa APEC Summit sa Russia ang una sanang pagpupulong ni Pangulong Noynoy Aquino at Chinese President Hu Jintao mula nang magkatensyon dahil po sa issue ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi natuloy ang pag-uusap ng dalawang leader dahil po sa problema daw sa schedule. Pero napagtibay naman ng Pangulo ang relasyon ng Pilipinas sa ilang bansa sa iba pa niyang bilateral meeting. May news to go si Dano Tingkungko. Sinalubong ng kanyang gabinete ang Pangulo na galing sa APEC Economic Leaders Meeting sa Vladivostok, Russia. Maikli pero makabuluhan daw ang pagbisita ng Pangulo sa Russia at pakikipag-usap sa mga lider ng mga kasaping bansa ng APEC. Sa kanyang arrival statement, binalangkas ng Pangulo ang ilang napagkasunduan sa APEC meeting tulad ng pagtaguyod ng mas matibay na supply chains sa pagitan ng APEC member economies kabilang ang Pilipinas. Nananalig akong augnayang ito ay magtitindig ng pader na magsisilbing pananggalang laban sa anumang pinansyal na daluyong na maaaring dumagsa sa rehiyon. Lahat na nabuong kasunduan, lahat ng nahubog na ugnayan, lahat ng inisyatibang sinimulan sa APEC ay nakatutok lamang sa paghahatid ng maunlad at kapakipakinabang na Asia-Pasipiko para sa susunod pang mga henerasyon. Ibinida rin ng Pangulo ang pakikipagpulong niya sa Pangulo ng Chile na si Sebastian Piñera. Inimbitahan niya tayong mamuhunan sa kanilang bansa at ibahagi ang ating dunong at teknolohiya sa pagbuo at pangangasiwa ng mga geothermal power plants sa Chile. Bukod dito, nais din nilang magpapasok ng mga Pilipinong guro sa Chile at higit pang patibayin ang ating ugnayan sa larangan ng aquaculture at pagmimina. Napagtibay din daw ng Pilipinas ang bilateral relations sa mga karatig bansang Malaysia, Singapore at Vietnam. Sa kabuuan, matagumpay nating naipabatid ang bagong mukha ng Pilipinas, mas bukas para sa negosyo at oportunidad, mas patas para sa mga handang mamuhunan, at mas maaliwalas na sentro ng komersyo at pangangalakal, hindi lamang sa Asia-Pasipiko kundi sa buong mundo. Sa kabila nito, hindi natuloy ang inaasahang pagpupulong ni Pangulong Aquino at Chinese President Hu Jintao. Ayon kay DFA Secretary Albert Del Rosario, nagkaproblema lang sa schedule ng dalawang leader kaya hindi natuloy ang pulong. And so we were trying to set a schedule which was convenient for both leaders. But as time went on, it became more impossible. So at the end of the day, it didn't take place. So, sir, it was just scheduling down? Yeah, schedule. Sir, what would be the next plan of the government? Schedule pa ulit for a meeting with President Hu Jintao? Well, I don't think there are any opportunities in the immediate term to do that. But not too bad. Dano Tingkungko, GMA News.